Writing the statement of the problem. So, paano ba tayo susulat ng statement of the problem? Step 1. Kailangan mag-brainstorm ng 20 questions na related sa topic mo. Iwasan na naka-internet at kahit Google Translate, huwag subukan dahil hindi tayo matatapos at hindi natin matatanong ang angkop na tanong. Step number 2, siguraduhin nating nakafollow tayo sa tamang format ng capitalization, punctuation, at correct grammar. Remember how we begin a sentence and end it at the same time. Step number 3, dapat muna tayo magsulat ng introductory paragraph kasama yung objective at title ng topic, ang laman nito. Tandaan na dapat nating itong isulat na nasa past tense. Example ng step 3, ito yung introductory paragraph. Yung pinaka-objective ng study natin ay, this research was conducted to solve the problem. Tapos yung title naman natin, Overcoming Slow Typing to Enhance Programming Skills. Hahanapan natin ang angkop na salita para pare-pareho nating maisulat ang objective of the study at ang title nito na magkasama sa isang maikling paragraph. Step 4, dapat din tayong maglagay ng introductory sentence bago actual na isulat ang mga tanong. Ito yung example natin. Pare-pareho nating kopyahin to. Take note na nagsusulat tayo ng paragraph with indentions, capitalized ang unang word at dapat questions dahil more than one ang mga tanong natin at higit sa lahat, nagtatapos ito sa tuldok. Step 5, sa unang tanong natin, ang laman naman ngayon ay ang profile ng respondent. So, dahil specialized na ang mga topic natin na gagawin, all about sa respondents natin, pero may kinalaman na sa profile nila bilang students. Ganito na ang inaasahan nating mga tanong sa profile. Tingnan ang example natin sa susunod na slide. So, ito from EIM. Halos ganito yung mga gagawin nyo, depende sa title kung ano yung relevant na information about the respondents. Hindi na natin kailangang itanong yung age, gender, at iba pang tinatanong natin dati. All about sa specialized subject na yung mga itatanong natin. Step number 6, pumili ng mga tanong mula sa 20 na siyang makakasolve sa problem mo sa iyong topic at isa-isa nating isulat. Kailangan ang mga tanong na iaayos natin ay from simple to complex at tandaan na ang pinakalas na tanong natin ay yung tungkol sa ating title. Step number 6, isasalpak na natin sa tamang format ng Statement of the Problem or SOP ang mga tanong. Ganito na ang inaasahan nating mga tanong sa profile. Tingnan ang example natin sa susunod na slides. Mula questions 2 to 4 tungkol sa lahat sa topic ang itatanong at mula simple hanggang ang pinaka-highlight yung title. Example ng question number 2. How can Microsoft Office application help the respondents' work? Another example. Ito din, from EIM, kailangan yung mga nauunang mga tanong ang nagbibigay ng linaw para maabot natin ang goal natin para sa topic or title natin. Another example, this is from 12HE. Next, step number 7 naman. Question number 3. Ito ay galing sa mga taga-ICT. Ito naman from EIM.
This is from HE or Home Economics. Then, step number 8, pang-apat na tanong naman natin. Ayan, this is from ICT, EIM, HE. Tapos kung meron kayong pang number 5, then this is step number 9. At question number 5. So this is from ABM. How may the respondents assist other students in the implementation and operation of the proposed business? So relate din kayo dito kasi meron din kayong entrepreneurship. Another example of question number 5 from ICT. Paalala, laging sundin ang mga format, content at grammar tips para mapadali ang ating gawain at ma-approve agad ang ating output.